Ito daw po ang kwento kay Barry Gutierrez, no? Ng dating Vice Presidente, mga kababayan. Sabi dito ni Barry Gutierrez, ito po ay usapin mga bossing, no, yung biglang pagdalaw, no, biglang pagdalaw ni VP Sara kay Attorney Leni Robredo. Sabi ni Just Vincent, binisita ni Sara si Attorney Robredo para magpa-endorse at political survival. Mukhang malabo yun eh. No? Mukhang napakalabo po nun, mga kababayan. Biruin nyo yung galit ni Senadora Leila de Lima kay dating Pangulong Duterte. Biruin nyo kung gaano po nila, no? Hinamak-hamak si Attorney Leni Robredo. Tayo po, nakikiasar tayo dati, mga bossing, pero nung tapos na po yung eleksyon, ay wala na. Balik na po tayo sa kanya-kanyang buhay. At ganoon naman din po yung mga kakamping. Ano? So, ang pinaka nakikita ko dito, malabo, no? Na mag-alyansa itong dalawa na ito. Sabi ni Milagros Rombawa, Unipink pa. Pwede. Ayan. Kapag nagigipit si VP Sara sa kakamping kumakapit. Barry Gutierrez, ang simpleng kwento. Ito daw po. Dumiretso sa bahay ng biglaan. Ano po ang pagkakaintindi nyo doon, mga bossing? Rekta, biglaan. Kumbaga, instant. Lucky Me, noodles. Ano? Wala yung, baka pwede po kami magpa-appointment sa inyo. No? In 2 weeks time, dadalaw po kami sa inyo. Ganito, ganyan. Rekta daw po sa bahay, biglaan. No? Dumiretso sa bahay ng biglaan. Tinanggap niya ng maayos. Si Attorney Leni Robredo naman po, mga kababayan, nakita nyo naman po, kahit kumbaga hindi natin, no, napili bilang kandidato ng pagka-presidente nung 2022, alam naman po natin, mga kababayan, na marespeto ang taong yan. Tinanggap ng maayos, nag-usap, hindi tungkol sa politika, dahil po sa pagpolitika, baka barado po yan, mga kababayan. No? Biruin mo, baka pagka sinabi, ay hihingi kami ng tulong Inuumpisahan ho siguro, mga bossing, sa padalaw-dalaw lang. Maging friends muna. Hindi tungkol sa politika muna. Ganyan. No? Kapag ka nga ikaw, sa negosyo, meron kang prospect, wag mo munang bubungaran ng, bebentahan mo kagad. Hindi. Ibibuild mo muna yung rapport nun. No? Ganito. Baka pwede maging friends tayo. Ganito. Labas-labas. Tapos saka mo nabebentahan kapag okay na. Kwentuhan, hindi meeting. Umalis. Tapos, ganun lang. Kasi ganyan yung style yan, mga kababayan No? Pag binulaga mo, baka pwede naman kaming humingi ng suporta sa inyo dito sa Naga. Kailangan ko ng suporta sa darating na eleksyon. O baka sa 2028. No? Pag binulaga mo, magugulat si Attorney Leni Robredo niya, siglit, ano nangyari? Bakit bigla akong kinausap nito sa politika? Hindi muna ganun. Siyempre, friends muna. Friends muna. Mga ilang araw, labas-labas, nagkakamabutihan. Patulong naman. Kailangan namin ng tulong. Bumabagsak na kami. Kumukonti na lang ang aming mga taga-subaybay. Kumukonti na lang po ang boboto sa amin. Ayan. Sabi ni Barry, hindi ko gusto ang politika ni Sara Duterte, pero tama lang na magalang siyang tinanggap ni VP Leni. Hindi tayo bastos. Sabi, pero mga kababayan, sa unang linya po, ito ang tumatak sa akin. Dumiretso sa bahay ng biglaan. Pero kahit na ganon, kahit walang biglaang, kumbaga, walang matagal na pasabi, makapaghanda man lang ang dating Vice Presidente, tinanggap pa din po ng maluwag, mga kababayan. Sabi nga, hindi tayo bastos. Tingin nyo, kayo,
Ano ang pakay? Diyan sa comment section, ano talaga ang pakay ng Vice Presidente sa pagdalaw po kay VP Leni Robredo, mga kababayan? Ano nakikita nyo dyan? Magpapatulong? No? Magpapatulong, makikipag-alyansa? O talagang namasyal lang? Pasyal lang ko nga si VP Leni. Pero kung ako ho yun, mga kababayan, eto na naman tayo. Sinali mo na naman yung sarili mo, Mark Ramos, doon sa sitwasyon. Kung ako ho yun, kung yung tatay ko, mga bossing, madaming sinasabi doon sa tao na yon, madaming mga sinisira doon sa tao na yon, hindi ho ako maglalakas loob, mga kababayan. Nakausapin o pumunta man lang. Di ba? Hindi ko ho kaya yun. No? Unang-una, wala akong ihaharap na mukha doon sa taong yon. Kasi panay paninira nung aking ama eh. Panay kung ano-ano yung sinasabi nung aking ama. Ayan, di ba? Oh. Kayo na po ang humusga, mga kababayan. Kung ito po bang pasimpleng pagpunta, no, pagdiretso sa bahay ng biglaan, dalaw-dalaw lang po talaga, or kumbaga umpisa ng rapor. Sabi ni Kokak Pastor, peste ka, Mark. Basa ka ng mga comment namin. Oy, binabasa ko naman. Nagagalit tuloy. Mga kababayan. Siyempre, minsan nakakalimutan ko basahin yung mga comment nyo. Di ba? Sabi ni Erwin Valera, walang hiya talaga itong si Sara Kim Duterte. Hindi tama yung ginawa. Gulat tayong lahat, ano? Ano nangyari? Bakit ganun? Ba't biglang may pagpasyal? Akala ko ba dati kaaway? Di ba? Bakit biglang ganun? Baka wala na pong matakbuhan. Kung babalikan po natin, yung kaninang sinasabi po ng dating Pangulong Duterte, para pong nagmamakaawa na. Ito lang ninyo. May alam ako pwede mag-live about anyone interested to just listen and really nagmamakaawa na, pakinggan nyo lang ng konti yung PDP. No? Yung mga hindi interesado, meron akong para sa inyo. Kwento about life. Pakinggan nyo lang. Baka sakali pa. Ito po kayang mga senyales na ito, mga kababayan. Patunay po na talagang pahina na po ng pahina, mga bossing. No? Ang Duterte. Anyway, mga bossing, 51 minuto na din po tayong mga nagtatalakan dito at nagkukwentuhan, no? At nag-uusap diyan sa comment section, mga boss, Chief Amo, sir. 880 viewers. Ayan. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share ng ating live, mga boss. Okay? So muli po, mga kababayan, ako'y magpapaalam na po, no? God bless po sa ating lahat.